Ang only acceptable na result ng impeachment trial para sa taong bayan ay conviction. Pag na-acquit si Inday Sara, magwawala daw ang mga tao. Magpe-people power daw ang mga tao. Talaga? AI? AI material? Ang ibibigay mo sa korte? Si Ligutan, nagkaroon siya ng speech before Rotary Club. Sabi niya, ayaw daw niyang magkaroon ng another EDSA. Sabi niya, dapat daw, yung mga government official daw should be held accountable within the mechanism provided by the Constitution. So kaya parang, kumbaga ang inaanyo niya dito, kailangan i-convict ko talaga si Inday Sara. Kasi pag hindi ko kinonvict si Inday Sara, pag si Inday Sara ay na-acquit, baka magkaroon ng people power. Ayaw raw niyang dumating sa ganung punto. Nakakaloka si Barbie Ligutan. Ang dami kasing layer ng mali doon sa mga premises ni Ligutan eh. Number one, mali yung konsepto niya ng people power. Unang-una, hindi ikaw ang magdidikta Ligutan kung magkakaroon ng people power o hindi. It is actually the people who's going to decide if they want to come together and impose themselves against our government, our existing government. Mga tao magde-decide dyan. Sabi ni Ligutan na ayokong dumating tayo sa punto na magkakaroon ng people power kaya dapat makonviktong si Inday. Inassume din niya na as if ang only acceptable na result ng impeachment trial para sa taong bayan ay conviction. At pag hindi nagkaroon ng conviction, pag na-acquit si Inday Sara, magwawala daw ang mga tao. Magpe-people power daw ang mga tao. I think yung ganitong klaseng yung walang prudence dun sa mga statements ni Ligutan. Parang ano pa naman? I can imagine kung papaano nire-regard si Ligutan sa legal field. Kasi grabe yung audacity eh. You can advocate for your side. Like for example, in this case, prosecution si Ligutan. So, pinaglalaban ni Ligutan na guilty si Inday Sara. Base sa mga dokumento niyang hawak, sa ebidensya niyang hawak. Now, that is your fucking job, Ligutan. Since you took that case, since tinanggap mo ang kaso ng impeachment ni Inday Sara, ibig sabihin, meron kang nakita at naniniwala ka na dapat ay makonvict si Inday Sara. Ibig sabihin, base sa ebidensya na finorward sa iyo ng mga complainants dito sa kasong impeachment ni Inday Sara, naniniwala ka on your own judgment that Inday Sara should be convicted. Now, as part of the prosecution team, your job is to show to the court your evidence kung bakit dapat maging accountable si Inday Sara. That is your job. Maglabas ka ng ebidensya. Magtrabaho ka. Nakakadiri lang yung parang, ay hindi, kailangan kong ganyan-ganyan. Ayokong dumating sa punto na mag-people power ang mga tao, kaya talaga dapat i-convict siya, ganyan-ganyan. Then, you ask yourself, Barbie, ano ba ebidensyang hawak mo? Kasi sa totoo lang, itong si Ligutan, ikaw, patay gutom ka sa atensyon. You are doing this case not because you believe that Inday Sara should be held accountable or meron talagang maling ginawa si Inday Sara. I don't think that was your priority. Your major consideration in accepting this is because it's going to give you media mileage. It's going to give you exposure. Ang cringy, Miss Joey, kapag nagkaroon ng people power, dahil ayaw nila sa vice-presidente, pinapalabas ni Ligutan na lahat ng problema sa Pilipinas ngayon dahil kay VP Sara hayop. Correct, and it's just so stupid. Na i-bring up mo dahil weak yung kaso mo, Ligutan. Dahil weak ang kasos dyan sa impeachment trial at hindi mo magawa ang trabaho mo, magre-resort ka into an extra legal event in order to win your fucking case. And that is just so unprofessional. In fact, kung ganyan rin pala na parang dapat ganito maging resulta, ganito ang kineso, ganyan. Putang ina, ikaw abogado dito sa atin di ba? O hindi ikaw ay mag-establish ng mga ebidensya mo. Bakit mo poproblemahin yung taong bayan kung magpi-people power sila o hindi? It's not your call. Hindi opinion mo ang magmamatter. Di ba? Hindi naman opinion ni Ligutan ang magmamatter dyan. And ako dito ako na-frustrate rin sa Supreme Court, Kasi hindi pwede yan Hindi pwede yan. Disrespectful sa impeachment court, disrespectful sa mga colleague niya sa depensa. Kapwa niya abogado yung mga yun. Parehas niya mga lisensyado yung mga yun. Parehas niya mga practitioner yung mga yun. Pagkatapos, putya, isang result lang naman pala ina-expect mo. Diba? And to even say, ito yung sobrang nakakadiri because a lawyer should not say this. Gusto natin na within the mechanism of the Constitution, kineso, ganyan-ganyan. Nasa mekanismo ng ating Constitution na pag ikaw ay pinagbibintangan ng isang bagay, meron kang karapatang ipagtanggol ang sarili mo. At ang resulta nitong trial na ito, observing all constitutional rights as it goes, maaari kang makonvict, maaari kang ma-acquit. Bakit parang pag-acquittal hindi matatanggap? Hindi ba dapat ang salita mo, Barbie Dick? Ang salita ng bibig mong nakalip tint ay ganito, okay?
the people should accept based on evidence whatever will be the result of the impeachment trial. Ganun ang abogado magsalita. Ganun magsalita ang abogado. Ako, sa nakita ko sa mga ebidensya, ito ay papatunayan natin sa impeachment court. Ilalatag natin ang lahat ng ebidensya. Kineso para mapatunayan natin ang pagkakasala ni Inday Sara. At gagawin natin ito sa korte, magtutuos tayo doon. Bakit kailangan mong isama ang usaping people power? Na kapag na-acquit si Inday, baka magka-people power, ayaw ko yan. Kaya i-convict ko siya. Well, idiot, Ligutan. The only way for you to convict Inday Sara is to ensure that you have evidence. And the burden of proof is with you. At ang kadiri dito kay Ligutan, yung pagsasalita niya ng mga ganto-ganto, no? Alam mo kasi nagpapapansin. Alam mo talaga na parang umi-eksena talaga. He is basking on the attention. Kaya nga yung legal strategy niya, mainly composed of showmanship rather than substance. I mean, talaga AI? AI material? Ang ibibigay mo sa korte? Sounds like inciting to sedition nga, Miss Joey. Yung sinasabi niya na parang kapag hindi na-convict si VP Sara, mag-people power kayo. Correct. Kadiri, sabi ni George, matindi din kasi tong anti-Duterte, talaga may budget sila to promote their hate and narrative at kung saan sang event sila nakakapunta, may connections din. Ang baduy naman ng showmanship niya, ungrammatical pa, baduy. The way he talks parang cringy na, akala mo si Trillanes na naging lawyer. Ililink nila yung duffel bag sa narrative ng isang nakakulong din. Di ba yung sub judice kasi parang pinangungunahan niya ang magiging ruling ng presiding officer sa kaso na pag hindi sumunod ang gusto niya sa resulta ng conviction? Oo. Kaya nga sa totoo lang, kaduda-duda na hindi nag-rule si Chis Escudero. Kasi supposedly mag-rule si Chis Escudero tungkol doon sa mga involved sa impeachment trial na nagsasalita sa social media. O pumutak si Abante, 'di ba? Pumutak si Abante, pumutak sila Adyong, ang dami-dami sinasabi, pati sila Kapunan. Contempt na yan, kaya hindi nag-rule si Escudero para paingayin niyang proset. Ako, wala, sa akin si Cheese parang, sige lang. Pero, yung hindi pag-rule, kasi dapat pinalo na yan agad ni Cheese Nung last time na nagsalita siya, last week, I think it was Wednesday, yung sinabi ni Cheese Escudero na may mga miyembro na ng kampo na ilang beses nang binreach yung prudence sa comment tungkol sa merits ng impeachment trial. And obvious prosecution yun. Kasi naman yung Preston na very unprofessional Sino na yung Preston at saka question sa mga ginagawa ng defense, yung mga comment na parang, yung mga dirty shots nila kay Attorney Ferrer, di ba? Ilang beses nila ginawa yun. But Cheese did not rule. And sino nag-benefit doon sa hindi pag-rule ni Cheese? Diba? Tingin ko, kung sabihin na natin na hindi man si Cheese yung may pakana niyan, but someone forced Cheese na, hindi, wag ka munang mag-rule sa mga unethical comments ng prosecution, ng prosecution lawyers. Hayaan mo lang para makabili lang tayo ng media mileage. Magkaroon tayo ng media mileage na mabash si VP. Baka last putak na yan, Miss Joey, bago mag-ruling kasi alam nilang nawawala na ng amor ng mga tao sa trial. For me, there is no other way but for Chis Escudero to rule. Kung mag-rule si Chis Escudero, let's say sa Monday, or sa Tuesday, it's already too late. Nag-warning na siya last week Hindi naman tumigil ng mga prosecution, lawyers. Gaslight nila si VP. Si VP daw ang unang subjudice nung August pa. Sobrang ingat ni VP magsalita. Gano'n katotoo na buhay si Cabral, and lalabas daw siya, sabi ng isa sa mga banateros, at bawal siya at hawak siya ng isang politiko at lalabas pag na-impeach si VP. Ko alam. Feeling ko yung mga ganyan, yung mga yung parang let's just wait for it to happen. Kasi parang feeling ko kapag ako may mga prelude na ganito ang mangyari, ganito ang gagawin. Lagi tayo nag-iintayan. Parang ginagawa talaga nating entertainment itong full political circus na to. Hindi deserve ng Pilipino na lumangoy sa baha. Dapat sa mga korap na politiko, lunurin sa baha. Kaya tawa-tawa ako dun sa post ni Capray. Pero nire-share ko yun yung post ni Capray Valera. Sabi ni Capray, pag ako nalunod sa baha, may kinausap na ako. Pag ako nalunod sa baha, lahat ng involved sa flood control corruption, pag ako namatay sa baha, patayin nyo rin lahat ng involved doon sa flood control corruption. Ayan, totoo to si Floren Carlo, na Miss Joey nag-warning lang si Cheese kasi nagsalita si Attorney Season kaya napilitan mag-warning. I think so. On his own, hindi niya gagawin. Magre-resign daw si ICC. Naririnig ko. Parang lakan, diyan ka lang, tangina mo ka. Ibig sabihin, Miss Joey, ang gagawin ni Cheese ay moot and academic tactics, kaya
tagal mag-rule. Posible. Sila ang solid tapos di naman nagpapakita sa rally. Hiyang ka na dyan, Miss Joey, mamula-mula pisngi mo. Kasi ang tawag dito, mainit dito. Miss Joey, umiiyak si Percy Sedania sa interview niya kanina sa Totoo Lang PH dahil raw inaano yung medical condition. Hindi naman, ang sinasabi lang sa'yo, iayos mo yung arte mo sa itsura mo. Percy, dami-dami mo sinasabi, takinang pangit mo naman. 'Di ba? Iayos ang mga sinasabi sa ganda. Wala pa naman siya napapatunayan bilang kongresiste eh. Kaya wala na nagtatanggol kay Hart, dati pinagtatanggol pa ng mga DDS eh. Dapat prepare din tayo ma-elect ang designated survivor ng Dutertista politics. Ay, ito. Miss Joey, nagbigay ka po ng comment about sa sanction ng US sa ICC President. Off topic lang po. Sige. Kasi yung binigyan ng sanction ng Amerika, yung presidente ng ICC, which is a Japanese, a Japanese lawyer. So, sa kanya, encourage natin to. 'Di ba? Yung ICC, ICC, laban kayo. Sige nga, palagan nyo nga yung Amerika. Alam nyo guys, pag-awayin natin ang ICC at ang Amerika. Pag-awayin natin, wala kayong gagawin? ICC? Ba't wala kayong gagawin? Hindi nyo kaya Amerika? Bakit? Small countries lang kaya nyo, kagaya namin? So, kaya dapat, pagka kunwari may mga ganyan si Uncle Sam, may mga sinasabi niya si Uncle Sam na may mga ginagawa si Uncle Sam sa ICC. Patulan natin. Push natin, pag-awayin natin yung ICC at saka yung Amerika. 'Di ba? Ayan. Miss Joey, ano sa palagay mo? Totoo ba na kakainin ni Boying si Martin o palabas lang? Palabas lang. Palabas lang yan. Wala nang ebidensya. Yung OMB case na final sa Sandigan Bayan, nag-recant na yung mga witnesses. Ano pang magiging ebidensya nun? I-dismiss ang kaso. Sa family din namin, Joey, 3 times na warning, ayaw makinig, kaya nakatikim ng prison time. Sabi ko sa kanila, di ako mag-aksaya ng pera para sa kanila, bayaran nila kasalanan nila, ngayon nakalaya na. Sabi ni Dolce Vita. Dolce Vita, maraming salamat dun sa gift mo ha. Thank you very much. Nagkita tayo sa rally sa Hague, di ba? Nung nandun si VP. Dati deadma ako, ngayon kumukuda na ako sa mga post ng ICC. Oo. Tapos talagang i-push natin na parang Uncle Sam, go lang. Flex your muscles against ICC. Takot si Trump, ma-ICC, maduduterte siya pag hindi siya presidente. Alam mo, iba yung view ko dyan. Unang-una, yung anti-ICC stand ng US, it started long time ago. Yung Anti-Hague Invasion Act, 2002 pa ang Hague Invasion Act ng Amerika. So, ibig sabihin, yan na ang stand ng Amerika. Ayaw nila sa ICC ever since. So, hindi yan yung parang, takot si Trump na ma-ICC or whatsoever. No, I think it is the American policy. Regardless who the president is, whether Democrat, Republican, or whatsoever, ayaw nila sa ICC. And si Trump, he is doing it because he is protecting previous presidents also. Kaya sila Obama, yung mga American presidents na nag-engage sa gera, yung mga nag-commit ng crime against humanity, yan. Ginagawa niya yan in order to protect previous presidents. I think, if si Trump, if sa susunod na mga panahon, hindi si Trump ang presidente, yung susunod na presidente ng Amerika, ganun rin ang gagawin. Hindi niya papadala sa ICC si Trump. Kasi that's never the policy of the Americans. Ayaw nila sa ICC. So, no, I do not agree doon sa takot si Trump na ipa-ICC, no. Si Trump, ginagawa niya to kasi pinoprotektahan niya yung mga previous presidents. And kapag nagkaroon ng bagong presidente ang Amerika, ganun rin ang gagawin nila. Hindi rin nila papadampot si Trump ng basta-basta. At the rate we are going, I don't think, and I'm hoping and I'm praying there will be no need for that. There will be no need for that. We follow what is stated. We follow the instructions of our Constitution. Exactly, sir. The Constitution provides for impeachment, so we can remove officials, President and Vice President. We remove them through the institutional legal process. I don't want to see another EDSA, not in this lifetime. Our maturity of the nation is measured by the way we change leaders through constitutional nature. I hope we will not arrive at that point. I'm hoping and praying there will be no need for that. The phrase very